Napalunok siya at nag-iwas ng tingin kay Miguel. Gawin ba naman siyang example nito? Kinilig naman tuloy ang asadong puso niya dahil sa pambobola-bola nito. Sus Ginoo, ako pa talagang inihalimbawa mo ha? Ngumiti lang ito at parang nag-e-enjoy na naman itong kakwentuhan siya. Wala ka bang balak magkapamilya, Eunice? Natawa siya sa itinanong ni Miguel. Sino naman ang aasawahin ko dito? Mga unggoy? Mahina itong natawa sa sinabi niya. I mean yung mga nasa kabilang isla. Wala bang naligaw sa'yo? Nais mapataas ng kilay niya. Tungkol na sa love life niya ang inuungkat ni Pogi ha? Pero ayos lang, wala naman kasi siyang ganoon. Marami no? Kaso ayoko sa kanila eh. May nagustuhan ako kaso pamilyado na siya ngayon eh. Ah, yung Miguel? Tumango siya at bahagyang kinilig pa. Naalala niya kasi si Miguel sa kabilang isla. Oo, kaso ang balita ko, napikot kasi yun ang asawa niya eh, kaya bago pa man may mamuong pag-ibig sa amin dalawa, nawala na agad. Nakatingin lang si Miguel sa kanya habang nagkukwento siya. Pero gusto mo pa din siya. Tinaasan niya ng kilay si Pogi dahil medyo marami na itong itinatanong sa kanya. Ikaw ha, kung magtanong ka parang tatay kita. Di ba nga kapatid kita? Sabay silang natawa sa sinabi niya. Tinatanong ko lang naman. Mas maganda kasi kung may makakasama ka dito. O di kaya may magiging asawa ka balang araw. Para naman hindi ka nag-iisa dito. Saglit siyang natahimik. Hindi ko na nga pinapangarap mag-asawa. Masaya na ako dito sa munting bahay ko. Dito na ako siguro tatandang mag-isa. Naramdaman siguro ni Pogi ang lungkot sa kanyang pagsasalita kaya tumahimik lang ito. Kung may maging asawa man ako, kawawa naman siya. Dahil hindi naman siya sanay sa ganitong klaseng buhay. Hindi ko rin kasi kayang umalis sa isla na ito eh. Kaya kung sino man magiging asawa ko, mapipilitan siyang manirahan dito sa isla. Sa tingin mo may gugustuhin tumira dito na kaming dalawa lang? So umpisa siguro masaya, pero baka hindi niya kayanin kapag matagal na siya rito. Mabuburyo lang siya. Yeah, you have a point. Matulog na nga tayo. Diyos-muso ka pala. Napupuyat na tuloy tayo oh. Ngumiti si Miguel sa kanya bago ito humiga ng maayos. Good night, Eunice. Good night, Pogi. Nais niyang tapikin ang kanyang bibig dahil nasabi niyang Pogi ito. Mas gusto kong itawag mo sa akin, Pogi na lang, kaysa Miguel. Ha? Bakit naman? Aba, gustong-gusto mo palang nasasabihang Pogi ano? Ngumiti lang ito bago ito pumikit at ipinantakip ang isang braso sa mga mata nito. Matulog na tayo, Eunice. Sige, Miguel. Pogi, yun na lang ang itawag mo sa akin, huwag ng Miguel. Ayoko nga. Napapangiting sabi niya. Napansin niyang napapangiti rin ito. Ikaw bahala, Eunice. Hindi na siya kumibo para makatulog na sila. Nakakatuwang isipin na panatag siyang makatulog ng gabing iyon kahit pa may katabi siyang estranghero. Buo ang tiwala niya kay Pogi kahit pa kakakilala niya pa lang dito. Napatunayan niya iyon dahil buong gabing masarap ang tulog niya at wala itong ginawang masama sa kanya. Pagising niya ng umaga ay wala na ito sa kanyang tabi. Naabutan niya itong natataranta sa kusina niya. Anong ginagawa mo, Miguel? Nagulat pa ito na magsalita siya sa likod nito. Good morning. Bala ko sana magsaing kaso napasobra yata yung nailagay kong tubig. Napapangiwing sabi ni Miguel sa kanya. Ang aga mong nagising para lang magsaing? I just wanna help you. I mean, gusto ko lang makatulong sa'yo kaso palpak ang naisaing ko. Doon pa lang siya napangiti. Mukhang stress na stress ito dahil imbis na makatulong ito sa kanya ay nasayang pa nito ang bigas. Sus, madali lang gawa ng paraan yan. Lumapit siya kay Miguel upang tingnan ang kalderong pinaglutuan nito ng bigas. Ginaya ko lang naman ang nakita ko sa iyo kahapon kung paano ka magsaing ng bigas. Kaso hindi ko alam kung bakit naging ganyan. Nagulat pa siya na makitang punong-puno ng tubig ang kalderong pinagsaingan nito. Hindi naman yata kanin ang gusto mong iluto eh. Lugaw yata. Biro niya kay Miguel para mawala ang stress nito. Ngunit hindi ito napangiti dahil nangihinayang ito sa bigas. Itinapon niya ang sobrang tubig mula sa sanaing nito. Dahan-dahan baka mapasok ka. Inalalayan pa nito ang kamay niya sa kaldero habang itinatapon niya ang kumukulong tubig sa lababo. Hinayaan na lang niya ito kahit nakakaramdam na naman siya ng munting kilig. Ang aga-aga pa'y kinikilig na siya. O diba? Relax ka lang kasi. Maluluto pa yan na maayos.
Lumayo na siya ng konti kay Miguel dahil naayos na niya ang sinaing. Doon pa lang ito ngumiti at humawak pa sa dibdib nito. Kinabahan ako doon. Akala ko na sayang ko na yung bigas eh. Nagngitian na lang silang dalawa. Nagpaalam siya dito na maghihilamos at sipilyo lang siya saglit sa banyo. Nagkape ka na ba? Tanong niya kay Miguel nang maisipan niyang magtimpla ng kape pagkatapos niyang lumabas ng banyo. Dumiretso agad siya sa kusina. Napapangiti nga siya dahil binabantayan talaga ni Miguel ang sinaing nito para hindi masunog ang kanin. Hindi pa. Magluluto sana ako ng almusal natin kaso kanin pa lang pumapalpak na ako. Napapakamot pa si Miguel sa buhok nito kaya tuloy lalo itong gumugwapo sa paningin niya. Hindi naman palpak eh. Mabuti nga yun. Sinusubukan mo kong tulungan. Salamat, Miguel. Sabi ko, pogi na lang itawag mo sa akin, di ba? Napapangiti na ito at mukhang nawala ng stress dito sa umagang iyon. Pinagtimpla niya ito ng kape. Meron naman siyang kape at coffee mate doon sa mga supplies niya. Oh, magkape ka muna, pogi, para kabahan ka ulit. Napangiti si Miguel. Salamat. Turuan mo na kasi ako kung paano kita matulungan. Sa tingin ko naman, nakabawi na ang katawan ko eh. Mukha nga eh. Nakatulog ka ba na maayos kagabi, Miguel? Nagkakape sila ng sabay sa loob ng kusina niya. Natutuwa siya dahil mukhang nasarapan naman ito sa lasa ng kape na itinimpla niya. Hindi ka naman humihili kaya nakatulog ako na mahimbing. Natatawang sabi ni Miguel. Pakiramdam niya kabaliktaran ang sinabi nito. Humihilig ba ako? Tawa lang ang sinagot nito sa kanya habang nakatingin ito sa paglukot ng kanyang muka. Nakumpirma niya tuloy na naghihilig nga siya. Nakakainis ka naman, pogi eh. Ikaw pala nagsabi sa akin na naghihilig ako. Of course, ako lang naman ang unang taong nakasama mo sa pagtulog eh. Ay, oo nga no. Tumawa ulit si Miguel. Natutuwa siya kapag napapatawan niya ito. Pakiramdam niya mas napapalapit sila sa isa't isa bilang magkaibigan. Isang linggo ang mabilis na lumipas. So far, nagkasundo naman sila ni Miguel dahil mabait naman ito. Tinuruan niya ito kung paano magluto at napansin niyang fast learner ito. Sa tingin ni Eunice ay mas nagtitiwala siya sa lalaki sa pagdaan ng mga araw. Kahit papaano ay naging close na sila. Sa umaga ito ang palaging nauunang gumising upang ipagtimpla siya ng kape at iprito ng itlog o hotdog para sa almusal nilang dalawa. Sa tanghali naman ay siya ang nagluluto ng kanilang ulam at ito ang nagsasaing. Na-perfect na nito ang pagluto ng kanin dahil desidido itong matutunan kung paanong magsaing ng tama. Desidido itong tulungan siya. Sa gabi naman ay tinutulungan siya nitong magluto. Magkatabi pa rin silang natutulog sa kanyang kama ngunit may una na harang pa rin iyon sa pagitan nila upang hindi rin sila mailang sa isa't isa. Natutuwa nga si Eunice dahil kahit papaano ay naging magkaibigan na silang dalawa ng binata. Tinuturuan niya rin ito kung paanong umakyat ng mga puno ngunit hindi talaga nito matutunan iyon. Nasusugatan ito kaya naman sinabihan niya itong huwag nang subukan ang delikadong bagay na iyon. O diba madali lang maglaba? Palagi mo itong ginagawa? Tanong ni Miguel sa kanya habang sinasampay nila ang mga maruming damit nila na kalalaba lamang nila. Nalaban kasi nila ang mga maruruming damit na ginamit nila sa buong linggo. Oo, linggo-linggo ko yung ginagawa para hindi naiipon. Mahirap kasing matambakan ng labahin eh. Sagot niya habang sinasampay rin niya ang isang t-shirt sa hanger. Doon sila nagsasampay sa likod ng bahay niya. Pagkatapos nila magsampay ay inaya naman niya itong pumunta sa mga puno ng prutas. Nais niya kasing uminom ng buko ngayon. Hindi pa nakikita ni Miguel kung paano siya umakyat ng puno ng buko. Simula nang makilala siya nito. Sa puno pa nga lang ng mansanas at saging ay natatakot na ito para sa kanya. Napapangiti tuloy siya nang mapansin niyang nakakunot ang noo nito habang nakatingala sa puno ng buko. Mas mataas iyon kumpara sa puno ng saging at puno ng mansanas. Sigurado kang kaya mong umakyat sa puno na iyan? It's very dangerous, Eunice. Sus, Ginoo, kayang-kaya ko yan. Para makainom naman tayo ng buko juice. Akmang kakapit na siya sa katawan ng puno upang akyatin iyon nang pigilan siya ni Miguel sa kanyang braso. Napalingon tuloy siya sa binata. Ako nang aakyat dyan. Seryosong presenta nito na animoy marunong talagang umakyat ng puno. Natawa siya sa sinabi nito. Sa puno nga ng saging at puno naman sana, say takot na takot ka na umakyat eh. Dito pa kaya?
Wag na Miguel, kayang-kaya ko ito dahil palagi ko itong ginagawa. But it's not safe for you. Paano kung malaglag ka dyan? Ang taas-taas niyan. Muli itong tumingala sa puno na parabang ito pa ang mas kinakabahan sa gagawin niya. Hindi ako malalaglag dyan dahil sanay na ako umakyat niya, no? Relax ka lang dyan para makabalik na tayo sa bahay. Napabuntong hininga ito at parang ayaw pang bitawan ang braso niya. Ngunit tumango na lang ito dahil wala naman itong magagawa sa kakulitan niya. Paano ako aakyat ng puno kung hawak mong braso ko? Napapangiting tanong niya. Doon pa lang nito binitawan ang braso niya. Basta mag-iingat ka ha. Paalala pa nito sa kanya na halatang kinakabahan ito. Ngumiti siya bago siya umakyat ng puno. Alam niyang kinakabahan si Miguel habang nakatingin ito sa kanya. Dahan-dahan lang, baka mahulog ka niyan eh. Sigaw pa nito habang umaakyat siya ng puno. Sinadya talaga niyang bilisan ang pag-akyat sa puno dahil gusto niyang magpasikat sa binata. Nang makarating siya sa tuktok ng puno ay sumigaw siya para marinig dito ang sasabihin niya. Lumayo ka Miguel, ihuhulog ko mga buko. Huwag mo sasaluhin ha. Umusog naman ito palayo sa puno. Napapangiti si Eunice sa itsura ni Miguel dahil kunot na kunot ang noon nito. Inihulog niya ang 4 na buko. Muntik na siyang mahulog dahil nadulas ang isang paa niya. Mabuti na lang at napakapit siya agad sa puno. Oh, Tom! Eunice! Sigaw ni Miguel na parabang nawala ang kaluluwa nito sa sobrang takot sa kabuntikan niyang pagkahulog sa puno. Huminga siya ng malalim dahil kinabahan din siya doon. Ngayon lang ito nangyari sa kanya. Palibhasa ay nagpapapansin kasi siya sa binata kaya hindi tuloy siya nakapag-focus sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Miguel. Nagkulay suka ang mukha nito at halatang takot na takot. Ngumiti siya para mawala ang takot nito at nag-peace sign pa siya. Practice lang. Masyado kang nervyoso. Sigaw niya para marinig nito ang sinasabi niya. Tom, get down Eunice. Baka madulas ka na naman eh. Sigaw nito. Naku naman tong hilaw na nobyo ko. Masyadong concern eh. Mainang sambit niya sa kanyang sarili dahil kinilig siya sa pag-aalala nito. Dahan-dahan na tuloy siyang bumaba ng puno dahil kinabahan din siya kanina. Nang makababa siya ay napabuntong hininga si Miguel habang kunot pa rin ang noon nito. Oh, nakababa naman ako ng maayos ah. Ikaw naman kasi masyado kang nervyoso. Pati tuloy ako'y kinakabahan eh. Muntok na tuloy ako madulas. Napailing-iling si Miguel. Yan ang huling beses mong aakyat sa ganyan, Eunice. Baka sa susunod madulas ka na talaga yan eh. Hindi pwede. Please? Kunot noong hiling nito sa kanya. Tumango na lang siya para hindi na siya nito kulitin pa. Pinulot niya ang 2 buko. Oo na, pulutin mo na yung 2 buko dun, no? Itinuro niya ang 2 buko pa. Bumuntong hininga ito at seryoso pa rin ang gwapong mukha habang nakatingin sa kanya. Kaya tinaasan niya ito ng kilay. Oo na nga sabi, hindi na ako aakyat sa puno na iyan. Total, hindi ko rin naman yan nadadala sa kabilang isla dahil masyadong bibigat na ang bangka ng pinsan ko. Pangako? Naninigurado pa nitong tanong. Anong pangako? Siya naman ang nagtaka sa sinabi nito. Ipangako mo na hindi ka na ulit aakyat sa puno na iyan. Itinuro pa nito ang puno ng buko. Napangiti tuloy siya. May nalalaman ka pang pangako dyan? Oo na. Sige na, pangako. Hindi na ako aakyat muna. Este, aakyat dyan. Mabuti naman. Delikado para sa iyong umakyat sa ganyan. Lalo na't mag-isa ka lang dito. Walang tao na tutulong sa'yo kapag nalaglag ka dyan. Sus, Ginoo. Dahil mo pansuhin at pinsan ko sa pag-aalala mo sa akin. Tara na nga. Nauna na siya maglakad kay Miguel dahil hindi niya mapigilang mapangiti na may halong kilig. Ayaw niyang ipakita sa binata ang kilig niya dahil baka mailang ito sa kanya. Palagi naman siyang kinikilig dahil kay Miguel. Hindi naman kasi siya bulag at nakikita niya kung gaano talaga ito kagwapo. Nakikita niya rin na may mabuti itong loob lalo na at willing itong tulungan siya sa mga gawaing bahay. Pinipigilan nga niyang masanay dahil paniguradong mahihirapan siya kapag bumalik na ito sa tunay nitong pamilya. Hanggat maaari ay ayaw niyang masanay na nandoon ito sa kanyang tabi. 1 linggo na kasi siyang palaging masaya habang kasama ito. Hindi man niya aminin sa kanyang sarili ay alam niyang may umuusbong na siyang pagtingin sa lalaking ito. Nang makarating na sila sa bahay niya ay agad niyang biniak ang 2 matamis na buko samantalang naupo lang ito sa kusina. Isinalin niya ang sabaw ng buko sa 2 baso at inilapag niya sa harap ni Miguel ang 1 baso.
Uy, bakit nakasimangot ka pa rin dyan, Miguel? Tanong niya kay Miguel dahil napansin niyang nakasimangot pa rin ito ng konti. Tahimik lang kasi ito habang umiinom na siya ng buko juice. Hindi nga nito binabawasan man lang ang buko juice sa baso nito na ibinigay niya. Kinabahan kasi ako sa iyo kanina. Paano kung nalaglag ka dun? Uso pong move on, Miguel. Hayaan mo na yun dahil hindi naman ako nahulog eh. Hindi na rin ako aakyat doon ulit kaya huwag mo na isipin pa iyon. Tinignan lang siya nito. Pangako, hindi na ako aakyat doon. O sige na, inumin mo na yung buko juice. Fresh na fresh yan at napakatamis pa. Bumuntong hininga si Pogi bago nito ininom ang buko juice. Alam ko na para hindi ka na magalit sa akin. Ipagluluto kita ng masarap na ulam sa tanghalian natin at masarap na banana Q para sa merienda natin. Ano, gusto mo ba yon? Ginalaw-galaw pa niya ang kanyang kilay para ngumiti na ito. Nasanay na kasi siya na palagi itong nakangiti sa kanya at madalas pa silang nagtatawanan. Napapangiti ito ngunit halatang apektado pa rin ng nangyari kanina. Ayos, sige magluluto na ako. Nakatingin lang si Miguel sa kanya nang tumayo siya. Kapag ikaw na lang mag-isa dito, magdoble ingat ka sana, Eunice. Nahinto tuloy siya sa paghahanap ng kalderong paglulutuan niya nang magsalita si Miguel sa likuran niya. Oo ba? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala masyado sa akin dahil sanay naman ako. Napaiwas siya ng tingin kay Miguel dahil napapatibok nito ng mabilis ang puso niya. Nagkunwari na lang siya naghahanap pa rin ng kaldero o kawali na paglulutuan niya. Anong ulam ang lulutuin natin ngayon? Tanong nito sa kanya. Adobo na lang? Masarap na adobo. Pinasiglan niya ang kanyang boses upang pagtakpan ng kakaibang damdamin na nararamdaman niya. Ito naman kasing si Pogi, masyado nag-aalala sa kanya. Natutuwa tuloy ang puso niya eh. Kumuha ito ng isang sibuyas at isang ulo ng bawang upang hiwain iyon. Palagi siyang tinutulungan nito sa pagluluto. Kumuha din ito ng manok sa man-made freezer niya. Naroon siyang refrigerator na gawa sa semento dahil sinadya talaga ng magulang niya noon na magkaroon ng ganoon para mapatagal ang mga pagkain na pang isang buwan. Nilalagyan niya lang iyon ng bloke ng yelo na binibili niya rin sa kabilang isla. Hindi niya maiwasang mapatitig kay Miguel habang naghihiwa ito ng sibuyas at bawang. Napakagwapo nitong pagmasdan sa tuwing hindi ito nakatingin. Pasimple niya itong tinititigan. Madali itong natuto sa pagluluto kaya natutuwa siya. Fast learner ang binata kaya nasisigurado niyang matalino ito at hindi tatanga-tanga. Bakit mo ko tinititigan, Eunice? Nagulat siya sa sinabi ni Miguel. Hindi naman ito nakatingin sa kanya kaya paano nitong nalaman na tinititigan niya ito? May mata ba ito sa gilid ng pisngi nito? Uy, hindi ha. Tinitingnan ko lang kung tama yung pagkakahiwa mo sa mga yan. Palusot niya at mabilis siyang tumalikod kay Miguel. Kala ko'y napupugian ka na naman sa akin eh. Nanlaki ang kanyang mata dahil sa sinabi ni Miguel kaya napatingin siyang muli dito at pinamewangan niya ito. Sus, ginoo ka. Hindi no? Alam mo namang friends tayo eh kaya hindi ako magkakagusto sa'yo no? Depensa niya sa sarili dahil baka makahalata pa ito sa damdamin niya. Ayaw niya magkaroon ng awkwardness sa pagitan nila dahil masaya na siyang maging kaibigan nito at kontento na siya sa ganoon. Sinabi ko lang naman na baka napupugian ka sa akin. Hindi ko naman sinabing baka nagkakagusto ka na sa akin. Napapangiting sabi pa nito kaya inarapan niya na lang ito. Parang ganun na rin yun. Baka mamaya niyan isipin mo pa nagkakagusto na ako sa'yo. Napapangiti ito kaya lalong namumula ang kanyang mga pisngi. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Nagkakagusto ka na yata sa akin eh. Pangasar pa nito sa kanya na parang tuwang-tuwa sa pamumula ng kanyang mga pisngi. Sus, ginoo ka. Hindi no? Kahit konti wala. At saka alam mo naman may gusto akong iba diba? Yung si ano? Si Miguel, yung taga doon sa kabilang isla. O ha? Kaya paano ako magkakagusto sa'yo no? Ikaw talaga? Palusot niya na sinabayan niya pa ng pagtawa ng peke. Nawala naman ang mapaglarong ngiti nito sa mga labi dahil sa sinabi niya. Di ba pamilyadong tao na yun? Tanong nito na bahagyang nakakunot noo. Nakahinga siya ng maayos dahil nailusot niya ang kanyang palusot. Mukhang naniwala naman ito. Ano ngayon? Hindi ko naman sinabing aasawahin ko siya eh. O aagawin sa asawa niya. Ang pinag-uusapan lang natin yung damdamin ko, di ba? Kung sino ang gusto ko. O sige na, magluto na nga tayo. Kung ano-ano kasi sinasabi mo dyan eh.
Hindi na ito kumibo dahil sa sinabi niya. Nagpapasalamat siya dahil hindi niya nakaya pang pag-usapan ng sumisibol niyang damdamin para kay Pogi. Pagkatapos nila magluto ay lumabas na ito ng kusina. O, saan ka pupunta? Kakain na tayo maya-maya ng tanghalian eh. Tanong niya bago ito lumabas ng kusina. Nalingon siya nito. Maliligo lang ako para lalo kong pumogi. Napairap na lang siya sa binata dahil sa sinabi nito. Hinayaan na lang niya itong maligo muna. Pagkatapos nitong maligo ay pumasok itong muli sa kusina kung saan nandoon pa rin siya at nagbabalat ng saging para mamaya sa gagawin niyang banana Q. Hindi na niya tiningnan si Miguel dahil alam niyang gwapong-gwapo na naman ito ngayon. Mas gwapo kasi ito sa tuwing pagkatapos nitong maligo. Bagay dito ang wet look. Hindi na lang niya pinagmasdan kung gaano ito kapogi para mapigilan niya ang kanyang damdamin para kay Miguel. Kakain na ba tayo, Eunice? Umupo ito sa tabi niya kaya tumayo agad siya. O sige, iinitin ko lang yung ulam. Tagal mo naman kasing naligo eh. Sunundan siya nito para tulungan siya. Pinakalma niya ang kanyang sarili para hindi siya mailang sa presensya nito. Huminga siya ng malalim at iniiwasan niyang mapadikit kay Miguel. Bakit? Anong problema mo, Eunice? Tila napansin nito ang pagkailang niya. Saglit nitong hinawakan ng siko niya para makausap siya nito. Iniwasan pa rin niyang mapatingin sa gwapo mukha nito kahit magkaharap na sila. Ikaw kasi, kung ano-ano sinasabi mo kaya naiilang tuloy ako sa'yo. Kunot noong sabi niya. Pasensya ka na. Sige, hindi na ulit kita bibiruin ng ganoon. Joke lang naman yun. Hindi ko naman iniisip na nagkakagusto ka talaga sa akin. Natutuwa lang kasi ako sa pagpula ng mukha mo kapag naiinis ka. Tinaasan niya ito ng kilay. Pangako, hindi mo naiisipin yun? Naniniguradong tanong niya. Ngumiti ito at ginulo ang kanyang buhok na para siyang bata. Oo. Hindi kaya huwag ka na mailang sa akin. Biro lang naman yun. Sabi mo nga para na tayo magkapatid. Napalunok siya sa sinabi nito. Okay, tama yun. Dahil wala naman talaga akong gusto sa iyo eh. Sige, kumain na nga tayo. Sinilip ni Eunice si Miguel habang may ginagawa ito sa likod ng kanyang bahay. Nakasilip lang siya sa maliit na butas mula sa bintana. Busy kasi ito sa ginagawa nito at ayaw naman itong sabihin kung ano bang ginagawa nito dahil sorpresa daw nito iyon sa kanya. Pinagbawalan na siya nitong pumunta muna doon. Mayroong lubid at kahoy itong hawak-hawak. Habang papalapit ito sa malaking puno ng nara sa di kalayuan sa likod ng kanyang bahay. Ano kayang ginagawa ni Pogi? Kainis kasi ayaw niya akong papuntahin doon. Pilit niyang sinisilip ang ginagawa ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang itali ni Miguel ang malaking lubid sa malaking sanga ng puno. Nahirapan pa nga itong makaakyat ng puno ngunit pinagbutihan talaga nito ang pag-akyat doon upang maisabit lang ang lubid. Isa lang ang naiisip niyang gagawin nito. Mukhang magpapakamatay ito. Pero bakit? Bakit ito magpapatiwarik? Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at natakot siya sa nais nitong gawin. Hindi na siya nagdalawang isip at mabilis siyang lumabas ng kanyang bahay upang lapitan ng binata. Huwag Miguel, please! Huwag mong gagawin yan! Sigaw niya habang tumatakbo siyang papalapit dito. Agad naman itong lumingon sa kanya at nakita nitong tumatakbo siya ng mabilis papalapit sa kinaroroonan nito. Ha? Napakunot ang noo nito dahil namumula na agad ang kanyang mga mata. Diyos ko, Miguel, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Bumaba ka nga dito. Please lang, huwag mong ituloy ang gusto mong gawin. Sigaw nito nang makarating ito sa ilalim ng puno. Ha? Ano ba sinasabi mo, Eunice? Magpapakamatay ka, hindi ba? Ayan o, isinabit mo yung lubid dyan tapos magbibigti ka. Napangangalang si Miguel at naintindihan na nito kung bakit mangiyak-ngiyak siya ngayon. Sinabi nang bumaba ka na dyan, Miguel eh. Kaya pala ayaw mo ko papuntahin dito sa likod dahil binabalak mo magpakamatay? Ano ka ba naman? Amnesia lang yan. Babalik pa naman ang mga alaala mo. At saka konting tiis na lang makakatawid na rin tayo sa kabilang isla para makahingi ng tulong doon. Ano tinatawa-tawa mo? Naiiyak na siya at ang mukong na ito ay natatawa pa habang nakikinig sa kanya. Hindi naman kasi ako magpapakamatay. Kung ano-anong iniisip mo eh. Napapakamot pa sa sariling kilay nito si Miguel. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit may lubid ka, Aber? Hindi pa rin siya naniniwala. Baka kasi nagpapanggap lang itong masaya at hindi magpapakamatay para maniwala siya. Hindi nga kasi ako magpapakamatay.
Gusto mo lang maniwala ako sa'yo para maituloy mo ng pagpapakamatay mo, ano? Hindi ako alis dito hanggat hindi ka bumababa dyan. Sigaw niya pa din. Lalong lumaki ang pagngisi nito na parang natutuwa pa ito sa kanya. Bakit umiiyak ka? Natatawang tanong ni Miguel sa kanya. Dahil magpapakamatay ka. Halika na, bumaba ka na kasi dito. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Ngumiti ito bago ito bumaba ng puno. Nakakainis ka. Bakit ka ba magpapakamatay, ha? Di ba nga hihintayin lang natin ang bangka para makatawid ka na sa kabilang isla? Ang dami mo naman agad sinasabi, Eunice. Hindi nga kasi ako magpapakamatay. Bakit naman ako magpapakamatay eh? Ang saya naman natin dito. Napasinghot siya at bahagya pang napapalabi dahil sa sobrang takot niya. Bakit mo sinabit yung malaking lubid sa sanga ng puno kung hindi ka magbibigti? Lumapit si Miguel sa kanya. Tinignan nito ang kanyang nag-aalalang muka bago nito pinunasan ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Sabi ko kasi sa'yo doon ka lang sa bahay dahil may gagawin ako. Oo, magbibigti ka. Tumawa ito. Hindi nga sabi ako magbibigti. Gagawa lang naman ako ng duyan. Surprise ako sana sa'yo kaso kung ano-ano palang iniisip mo. Hindi mapigilan ni Miguel ang mapangisi dahil sa itsura niya ngayon. Kitang-kita kasi nito ang pag-aalala niya. Lumapit ito sa kahoy na pinutol nito at iniikot nito ang dalawang dulo ng lubid para maging duyan. See? Diba duyan na? Nakangiti pinakita ni Miguel sa kanya ang simpleng duyan na ginawa nito. Akala ko naman kasi magpapakamatay ka. Sana kasi sinabi mo na lang nagagawa ka ng duyan. Ayun tuloy napaiyak pa ako. Pinunasan niya ang kanyang luha. Iyakin ka pala? Come here, subukan mo. Pinapalapit siya nito sa ginawa nitong duyan. Akala ko magpapakamatay ka eh. Natakot lang ako. Baka isipin pa ng mga pulis pinatay kita dito eh. Palusot niya para hindi isipin ni Miguel na natatakot siyang mawala ito. Ngiti lang ang itinugon ng binata sa kanya. Halika na dito, iduduyan kita. Inalalayan pa siya nitong makaupo ng maayos sa kahoy na ginawa nito. Kaya ba ako ng duyan na to? Baka bumigay ito sa akin eh. Kayang-kaya ka dito. Basta humawak ka lang ng maigi sa dalawang lubid. Sununod niya ang iniuutos ni Miguel sa kanya. Kumapit siya sa magkabilang lubid na nasa gilid niya. Maya-maya pa'y naramdaman niyang itinutulak na ni Miguel ang duyan. Unti-unti na siyang napapangiti dahil masarap pala sa pakiramdam ang magduyan doon. Miguel, dahan-dahan lang, baka malaglag ako niyan eh. Natatawang sabi niya dahil napapalakas na ang pagduyan sa kanya ni Miguel at medyo nalulula tuloy siya. Tuwang-tuwa naman ito dahil napasaya siya nito sa nagawa nitong maliit na bagay para sa ikasasaya niya. Pagkatapos niya magduyan ay napagpasyahan niyang sumisid mamaya sa ilalim ng dagat. Gusto niya kasing kumain ng isda ngayong araw na ito para sa tanghalian nilang dalawa ni Miguel. Madalas siyang manghuli ng isda gamit lamang ang sibat na yari sa kahoy ng kanyang tatay. Tinuruan siya nito kung paano manghuli ng isda noong bata pa lamang siya. Dito ka lang muna sa bahay ha, hintayin mo ako. Bilin niya kay Miguel pagkalabas niya ng banyo. Napatingin ito sa kanyang suot. Nakasuot kasi siya ng rush cord na kulay itim at cycling jogger. Yun palagi ang suot niya sa tuwing nais niya manghuli ng isda. Magsuswimming ka ba? Kunot noong tanong ni Miguel sa kanya nang mapagmasdan nito ang suot-suot niya. Oo, saglit lang ako. Sama ko. Napatayo ito sa kinauupuan nito. She smiled. Para ka namang batang iiwanan ng nanay. Hindi ka pwedeng sumama dahil malayo ang paglalanguyan ko. What? Anong malayo? Nandyan lang sa harap ang dagat. Manghuhuli ako ng matabang isda para sa tanghalian natin mamaya. Baliwalang sabi niya kay Miguel habang nakaharap siya sa salamin at pinupusod ang kanyang buhok. Maigpit niyang pinupusod ang buhok niya para maayos siyang makakalangoy mamaya. What? Tila nabigla ito sa sinabi niya.